Update mga Marcy, ngayong araw nga ay gumawa na ng lababo dito sa labas sila Daddy. DIY lababo to mga Marcy, pero sulit naman yung pagkakagawa. Ito na lang yung naisip namin kasi pansamantala lang naman din yan para pagka hindi na kailangan dyan pwedeng tanggalin. O kaya naman pag nakaisip ako ng mas magandang pwesto pwedeng ilipat. Matagal ko na rin talagang sinasuggest sa kanya na kailangan siguro meron kaming lababo dito sa labas. Nga yung mga helper niya dito kumakain sa amin, minsan nagkakape para malapit na lang yung lababo. Tapos tinatamad na silang ipasok sa loob yung mga pinagkainan nila. Kaya ang nangyayari, kinabukasan nakikita ko yung mga pinagkainan nila, ako pa'y nagpapasok sa loob. Siyempre, alangan namang hintayin ko silang matapos kumain, tapos hintayin ko yung pinggan nila, ako pa magpasok, diba? Kaya madalas kong napapagalitan yan si Daddy, kaso ayun pa, ulit-ulit pa rin nangyayari. Minsan pa nga naiisip ko na bukod na lang yung baso nila, plato, tsaka kutsara. Tapos sila na lang din maghugas ng pinagkainan nila pagkatapos nilang kumain. Kaso nahihiya naman ako kasi mga pinsan ko lang din naman yung mga helper ni Daddy. Pero dahil ayan nga, meron na silang lababo dito sa labas, mukhang mangyayari na talaga yung plano ko na yun. Bibilihan ko na lang sila dyan ng sarili nilang plato, kutsara, tsaka baso. At bahala na nga rin silang maghugas pagkatapos nilang kumain. Pag hindi nila hinugasan, sisiguraduhin kung wala silang magagamit na pinggan. Abay, tignan nyo naman, napakasosyal ng lababo nila dito sa labas. Meron pa talagang pull out na ganyan. Samantalang yung lababo ko sa loob ni minsan hindi nalagyan ng ganyan. Niloloko nga ako ni Daddy, wala daw yung lababo nila sa lababo ko. O ayan, sa kanila na nanggaling lababo nila yan. Kaya sila na rin maghuhugas sa mga pinagkainan nila. Pero syempre, hanggat hindi pa nagagawa yung lababo ko dito sa loob, makikilababo na nga muna ako sa kanila. Akala ko nga gano'n na lang itsura ng lababo nila. Eto't buti naisip ni Daddy na lagyan dito ng plyboard. Kasi nga tabing daan na yan, mahirap na baka pag nagluto ako yung mga alikabok mapunta sa mga niluluto ko. Tsaka mas okay na nga rin yan, mas malinis tignan kesa naman sa hollow blocks kanina. Konting ayos at decorate ko dyan, magiging maganda nga rin yan tignan. Anyways, bandang hapon naman, eto't nagdatingan na nga yung mga materyales. Doon na nga namin yan pinalagay sa bandang likod dahil dito talaga sa harapan namin ako walang space. Dahil itong pinakabahay ko, tabing daan, tapos shop na ni Daddy yung nasa harapan namin. Kaya kung mapapansin nyo, napakadalang ko talagang gumawa ng video sa labas ng bahay. At kung nagbibideo man ako, yun yung nakikita nyo na naglalaba ko o kaya nagsasampay. Yung iba nga sabi sa akin, bakit daw dito ako sa harapan nagsasampay o kaya naman naglalaba. Wala po talaga akong ibang mapagpupwestuhan kundi itong harapan lang. Manifesting na lang din talaga mga Marcy na magawa ko lahat ng plano ko dito sa bahay. Wala na rin kasi talaga akong ibang choice or maisip pa na paraan kundi pataasan na lang talaga tong bahay. Ayan, puro na bahay yung sinabi ko dito sa vlog. Anyways, nakadalawang balik nga pala yung nagdi-deliver mga Marcy at etong hollow blocks dito ko na nga lang ipinalagay sa pinakaharapan. Para hindi na nga rin mahirapan yung mga nagagawa kasi pwede na nilang idaan yan dyan sa pinaka-sliding na yan. Tabing daan na yan pero hindi naman makakasagabal sa mga dumadaan na sasakyan. Yung graba at buhangin naman doon ko na sa tapat ng bahay pinalagay, ayan dyan sa may tapat namin na yan. Pero syempre nagpaalam naman din ako sa may tapat namin.